Hi everyone, my name is Miss Rose from Soaping Tagalog 101 and I'm gonna show you how I make this sulfur soap. The first thing I did was to measure my ingredient. This one is my water content. And then sinunod ko na po yung lye powder or also called sodium hydroxide or caustic soda. Para po malaman nyo ang exact measurement ng inyong lye and water, use soapcalc.net which is available online. Tinakpan ko muna po siya because I don't want the lye powder to moist. And then sinunod ko na po itong aloe vera juice. Ito po yung pinakagusto ko talagang may halo sa ingredient. Kahit pa iyan ay sabon, lotion, or cream. Ito po nakikita nyo ngayon, this is zinc oxide. So, ang sabon ko pong ginawa ay may zinc oxide. So, ang idea ko, ipapangalan ko ito na sulfur soap with zinc oxide. And then, ito naman po, nag-decide akong lagyan ng fragrance oil. At ginamitan ko ng eucalyptus and mint galing sa Nurture soap. And then po, isunod ko na itong major ingredient ko. Ito po yung sulfur powder. Pero po, tawag po dyan ay MSM. Meron na pong gumagawa ng MSM soap. Ginagawa na ito ng mga soap maker. So, I just have this idea na makagawa nga ng sulfur soap. At ginamit ko yung tinatawag nilang MSM. So, you can Google it. It's called MSM soap. Nag-decide po akong gumamit ng mica powder at the manufacturer called it Sunny Gold. At ito na nga po ay ihahalo na natin ang lye sa water to make a lye solution. I slowly pouring the lye sa water kasi ayoko pong tumalsik yung water. Pakati po kasi talaga yan kapag lumapas sa skin ninyo yung lye solution. Tsaka po kasi may fumes po talaga siya. Tsaka mainit. Tinabi ko po muna yung lye solution ha. Advice po sa inyo, huwag kayong mag-soaping, gagawa ng soap na mainit pa yung lye solution ninyo. Kung gusto nyo na mainit pa yung lye solution ninyo, better yung mga oils na gagamitin ninyo ay solid para matunaw ng lye solution yung solid na oil na meron kayo na gagamitin ninyo. And this one, I don't have coconut RBD. So I went to Sam's Club. They only have virgin coconut oil. At habang inilalagay ko yan, parang gusto ko nang kainin sa bango ng virgin coconut oil. At ito naman po ay ginamitan ko ng apat na oils eh. I do have coconut oil. The other one was an olive oil. And the other one is
castor oil, and a shea butter. So, ito po yung sinasabi ko, I set aside yung aking lye solution para mag-cool down siya. Hindi ko po kagad siya ginamit. Okay? Kasi ayoko po yung, alam nyo, may mga video dyan sa Soaping Tagalog 101 na mainit pa yung lye solution ko, ginamit ko na. So, lumapot na yung soap butter ko. Ito po yung aloe vera juice. Sinama ko na po siya sa lye solution ko. And then, yung sodium lactate po na yan, ay advice kong ilagay sa lye solution ninyo. At ang advice dyan ay 1 teaspoon of sodium lactate in 1 pound of oil. Ito na po, yung part naman nito ay ipupur ko yung zinc oxide dyan mismo sa oil para matunaw. Ginamitan ko na po siya ng electric hand mixer para po talaga malinis yung zinc oxide. At ito naman po ay ilagay ko na rin ang sulfur powder dyan sa mismong oil ko na mayroong zinc oxide. Gumamit po ako ng 5% quantity ng sulfur. Kung gusto niyo pong i-skip yung part na ito, kasi talagang hinalo ko po yung sulfur powder para talagang matunaw po siya. At eto na po yung aking lye solution. So, magsisimula na, actually, ito na yung magsisimula na tayong gumawa ng sabon. Sa earlier part, yan yung mga preparation ng ingredients.
Actually po, yung part ayan na minimix ko na yung yung oils, yung mga ingredients ko na yan. Napag-isipan ko dyan pa lang, kung maglalagay ako ng colorant o hindi. Kung mag-i-stay na kulay puti yung soap butter ko. Pero dahil kasama sa plano ko yung may colorant, kaya nag-proceed na rin akong lagyan ng mica powder. Pero maganda na yung kulay na yon, yung puting kulay ng soap butter. So, kung gagawa uli ako ng sabon na ito, siguro hindi ko siya lalagyan ng colorant. May mga soap butter po kasing sumisiksik sa electric hand mixer, kaya tinatanggal ko para hindi naman masayang. At ito na po ay ginamitan ko na ng fragrance oil. Actually po, ang fragrance oil pwede nyong gawin yung ginagawa ko. So, thick trays na, thin trays, medium trays, or thick trays na ilalagay nyo ang fragrance oil. Pwede rin naman po, bago nyo ibuhos ang lye solution sa oil, direct nyo nang ibubuhos yung fragrance oil sa oil base ninyo. At eto na po siya, para na po siyang sunny gold na mica powder na ginamit ko. Tawag yan, light brown. At eto na nga, handa nang ibuhos. Masyado na pong malapot yung aking soap butter. Tinataktak ko po siya kasi malapot na nga yung soap butter. Baka magkaroon na ng hole kung tawagin pag hindi ko tinaktak. Para lahat po ng space sa magkaroon ng soap butter. Sa mga baguhan pa na gustong gumawa ng sabon, ito pong soap mold na to, maganda po siya. Pwede po nyo siyang gamitin kapag kayo ay nagsisimula. At maganda siya dahil mura din. Sa Pilipinas, lang to 650 pesos. Pero kung bibilhin to sa US, it's around probably, how much is 650 pesos? I don't know. I don't know the exchange rate. Pero hindi, sa Amazon, nung binili ko tong soap mold na yan, $12 plus tax. I guess it's the same thing.
sa Pilipinas ang isang piraso. At this part ay gusto ko siyang yung bagang i-flat, pero hindi ko naman magagawa talagang i-flat yan. Gusto ko lang yung mga even yung corner na magkaroon ng soap butter. Pwedeng yung part na to, huwag nyo nang panoorin kasi gusto ko lang magkaroon ng style yung top ng soap butter. It's up to you po kung gusto nyo lagyan ng style. Ginamitan ko lang po ng tinidor. Para naman lang pong magandang tingnan, nilinis ko yung side. Ito na po yung outcome. This is after 2 days. Dahil po sa sobrang thick na soap butter ko, kaya ba may mga hole yung yung sabon na ito. Hindi po siya nalagyan ng soap butter. Ito na yung cutting part. Thank you po for watching.